Hi mga kapatid, isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Andito po tayo ngayon sa harapan ng ating Azula Fund. Good morning po sa inyo mga kapatid. Isang malamig na umaga dito sa atin mga kapatid kasi parang uulan ngayon mga kapatid. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa paggawa ng ating Azula Fund mga kapatid. Panoorin niyo po kung gaano kadali ang paggawa ng Azula Fund mga kapatid. In the count of 3, 1, 2, 3, let's go! Alright mga kapatid, ang unang gagawin natin, lilinisin natin ang areang ito mga kapatid. Kukunin natin ang mga ipil-ipil kasi hindi po maganda na nasa ilalim ng mga punong kahoy ang ating asula mga kapatid, kasi mapapasok sa loob ang mga dahon na patay mga kapatid. Hindi po maganda sa asula yun mga kapatid, kaya lilinisin natin, kukunin natin itong mga ipil-ipil mga kapatid. Saka ang makuha natin mga ipil-ipil dito mga kapatid ay ating gagamiting pinakahaligi ng ating Azula Fund. Siyang magkukontrol o mag-hold ng ating trapal upang hindi dumaloy ang tubig palabas ng ating Azula Fund. Let's go! Samahan niyo ako mga kapatid. Nagkasuot po tayo ng butas ngayon mga kapatid kasi napakaraming bildo dito mga kapatid. Yung bubog ng botelya mga kapatid, napakarami po, kaya nag-iingat tayo mga kapatid. Nagsuot tayo ng butas ngayon mga kapatid. Mga kapatid, first time ko pa pong gumawa ng Azula Fund ngayon mga kapatid, kaya napaka-excited nito mga kapatid. Ngunit bago ako gumawa mga kapatid, tumingin-tingin muna ako sa YouTube mga kapatid kung paano at anong dapat gawin sa pag-alaga ng Azula. Kaya sana mapagtagumpayan ko ang aking paggawa ng Azula Fund ngayon mga kapatid, at maging example ito sa inyo at maging sa aking mga kapitbahay dito upang magamit nila sa kanilang pag-aalaga rin ng kanilang mga hayop mga kapatid. Kaya let's go! Di po basta-basta ang pagputol natin ng ipil-ipil mga kapatid, kasi kailangan pong doon banda sa gamot mga kapatid, doon sa banda sa kanyang ugat mga kapatid, kasi mabubutas po ang ating trapal kapag hindi po nakuha ang kanyang pinakapuno at ugat mga kapatid. Kaya matagal po maputol ang isang ipil-ipil mga kapatid. Ngunit gagawin natin ang ating makakaya upang magtagumpay itong project natin mga kapatid. Akong bahala mga kapatid. Go lang tayo mga kapatid. Kapatid, shout out of the day. Alright mga kapatid, magsha-shout out muna tayo. Kapatid na dong mainly Go, maraming salamat sa pag-subscribe at salamat sa panonood ng aking mga video mo. We love you kapatid, ingat ka lagi kapatid. Shout out din kay Dong Badayos, kapatid na Dong Badayos. Ingat ka lagi dyan sa inyong lugar mga kapatid. At may pinapa-shout out rin si kapatid na Dong Badayos. Siguro mahal niya ito sa buhay. Kapatid na Alma Ramos Nuda, shout out po sa inyo from Fukuoka, Japan. Ingat lagi dyan kapatid. Sa gustong mapa-shout out, mag-comment lang kayo sa baba. Kung bahala sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang ating pag-shoutout mga kapatid. Let's go! Tuloy ang ating project. Mga kapatid, lagi nyo pong pagkatandaan mga kapatid na pag may nakita kayong bagay na pwede pang mapagkakitaan o mapapakinabangan pa mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip mga kapatid na ito'y gawin at bigyang laan at bigyan ng panahon upang mapagpakinabangan pa mga kapatid. Kagaya na itong ginagawa natin mga kapatid, namumutol tayo ng puno ng ipil-ipil mga kapatid. Ang dahon nito, tingin natin wala nang pakinabang, ngunit sa may mga alagang kambing, napakalaking pakinabang nito mga kapatid. Kaya tinawag natin si Ate Rema upang kanyang mapapakinabangan ang ating pinutol na dahon ng ipil-ipil. Kaya tinawag natin siya at ating pinakuha. Ito, tuwang-tuwa siya mga kapatid, tingnan nyo po. Kasi napakalaking ginhawa ito para sa may alaga ng kambing mga kapatid. Kaya tuloy lang tayo mga kapatid. Go! Let's go! Samahan niyo ako mga kapatid. Pupunta naman tayo sa next step natin mga kapatid. Tapos na tayong magputol ng mga ipil-ipil mga kapatid. Let's go! Ang next step natin gagawin mga kapatid, maglalagay na tayo ng panali o lubid sa ating gagawing Azula Fund. Ito na mga kapatid, nagtatali na po tayo. At kinuha na rin natin ang pinakasaktong sukat ng ating gagawing Azula Fund.
Trapal po ang ating gagamitin mga kapatid, ngunit hindi yung pinakasako na trapal mga kapatid, kundi yung luna mga kapatid. Luna ang kanyang klase mga kapatid. Kaya kinuha ko na ang kanyang pinakatamang sukat mga kapatid, at ito na. I-prepare na natin ang lupa na ating lalagyan ng ating Azula Fan. Kukunin natin ang pinakalibil ng ating lupa na gagawing Azula Fan. Samahan niyo ako mga kapatid. Let's go, let's go. At sa pagkakataong ito mga kapatid, kumuha na po ako ng itak, lagari, martilyo, pako, at saka tinulungan na rin ako ng aking papa. Ang papa ng asawa ko, tinulungan niya ako mga kapatid para madali na pong matapos mga kapatid. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid. Andito na tayo sa pag-prepare ng lupa, paglalagay ng poste na lalagyan natin ng bungbong ng kawayan mga kapatid. Mga kapatid, kung saan po ako namutol kanina ng ipil-ipil mga kapatid, ito rin ang aming kinatatayuan mga kapatid na paglalagyan natin ng Azula Fan mga kapatid. Ito po mga kapatid, pinapatalinisan na po namin ang gagawin naming haligi ng aming Azula Fan mga kapatid. Yung ipil-ipil na aking pinutol mga kapatid, yun po ang ating gagamitin. Nagdagdag na lang ako dito mga kapatid ng kawayan mga kapatid. Bumili pa ako ng kawayan ng mga kapatid para idagdag na ating magamit sa ating Azula Fan. Samahan nyo ako mga kapatid, masaya to, let's go. Mga kapatid, nilabasan po ako mga kapatid. Basang-basa po ang aking damit mga kapatid. Papalit-palit po ako ng damit mga kapatid kasi iwas po tayo sa sakit mga kapatid. Lagi nating tandaan mga kapatid, baliwala po lahat ng ating pinaghirapan at pagod mga kapatid kung tayo ay magkakasakit mga kapatid. Lagi natin yung tandaan mga kapatid. Kaya pagkatuyo ng isang damit, pagkabasa ng isa, palit na naman mga kapatid. Kaya ganito po talaga, basta healthy mga kapatid. Patuloy natin ang ating project mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ang ginagawa namin mga kapatid, binubunot ng aking papa ang puno ng ipil-ipil mga kapatid na nakalabas ang kanyang gamot at saka yung pinakapuno niya mga kapatid. Yung mga pinutol ko mga kapatid, ang iba kasi noon mga kapatid hindi po nabunot ang mga gamot, kaya may malaking posibilidad ang ating trapal na gagamitin. Kaya ginagawa namin ng paraan ito mga kapatid upang mabunot. At ibinabaon ko naman sa paligid ng ating gagawing Azula Fan ang mga ipil-ipil na pinatalinisan, at ito ang gagawin nating pinakapusti o pinakahaligi mga kapatid. Kaya ito na, go lang tayo mga kapatid. Palapit na tayo ng palapit sa ating katapusan ng ating project. Ito na mga kapatid, ginukuha na po namin ang pinakalibil ng ating lupa na gagamitin para sa ating Azula Fan. Pinapatag na po namin ang lupa mga kapatid, at ang bato kinukuha po ni Papa. Ito na mga kapatid, inilapag ko na po ang trapal mga kapatid para malaman ko natin kung sakto lang po ba ang ating ginawang mga poste o pinakahaligi niya mga kapatid. Kaya isinukat ko kung saan ito sakto o saan hanggang saan kami maglalagay ng kawayan na kanyang pinaka bungbong. Kaya ito na mga kapatid, pagkadating natin sa dulo, sumubra ang nabili nating trapal. Kaya puputulin natin ito at gamitin natin ito sa susunod na gagawa tayo ng Azula Fan. Itatabay muna natin ito mga kapatid dahil magbubungbong na tayo ng kawayan.
Kapatid, ito na mga kapatid, tanghaling tapat na po mga kapatid, napakainit na po mga kapatid. Ito po mga kapatid, papasilip ko po sa inyo mga kapatid ang ating ginawa mga kapatid. Yan. Ilalatag na natin mamaya ang trapal mga kapatid. Bumalik po tayo ng mga alas 3 na ng hapon mga kapatid, hindi na masyadong mainit mga kapatid. Kaya dito na mga kapatid, inilapag na po natin ang trapal mga kapatid. Ipupwisto na po natin siya mga kapatid sa kanyang pinakapwisto mga kapatid. Tapos po ipapako natin siya mga kapatid. Pako lang po ang nagsisilbing pugong o nagsisilbing panangga upang hindi po malaglag ang ating trapal mga kapatid. Ito po mga kapatid, inaayos na po ni Ambaking mga kapatid. Tingnan nyo si Ambaking mga kapatid, napakalakas kung gumalaw mga kapatid kasi nakapass forward po yan mga kapatid. Kaya samahan nyo ako mga kapatid, palapit na tayong matapos sa ating project mga kapatid. Ang next naman nating gagawin mga kapatid ay maglalagay naman tayo ng lupa sa ating trapal mga kapatid. Lalagyan po natin ng kaunting lupa ang ating trapal mga kapatid. Hindi naman siya masyadong madami. Ngunit kailangan rin nating dagdagan ito ng lupa mga kapatid. Ito na po mga kapatid, nagdadagdag na po tayo ng lupa sa loob ng ating trapal mga kapatid. Kailangan po ito mga kapatid kasi ito po ang tumutulong upang madaling lumago at dumami ang ating asula na nakalutang sa ibabaw ng tubig mga kapatid. Pagkatapos dito mga kapatid, isusunod naman natin ang ipot o tai ng baka mga kapatid. Yun po ang magsisilbing fertilizer ng ating asula. Andito na tayo mga kapatid, nandito na tayo sa pinakamasarap na bahagi ng bidyong ito mga kapatid. Ano yan mga kapatid? Nagtataka kayo? Ano yan? Nakikita nyo mga kapatid? Hala, nagtataka kayo mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, hindi yan biro. Totoo yan. Tama ang nasa isip nyo mga kapatid. Andito tayo sa pinakamasarap na bahagi ng ating video ngayon. Totoo po yan nakikita nyo mga kapatid. Tai po yan ng baka mga kapatid. Ngunit, hindi po yan basa mga kapatid. Napakatuyo na po niyan mga kapatid. Matagal na po yan tuyo mga kapatid. Inilagay lang sa sako mga kapatid. Kasi 2 buwan na akong nag-order ng asula mga kapatid. Ngunit hindi po dumating. Kaya matagal na yan mga kapatid. Matagal na yan nakalagay sa sako. Tapos tuyo po yan mga kapatid. Nandito na po tayo sa pinakamasarap na bahagi mga kapatid. Nakikita nyo bang tao na yan mga kapatid? Napakatindi ng tao na yan mga kapatid. Pagkilala nyo yan mga kapatid, pakiregards naman ako mga kapatid. Yan, yung may hawak na itak mga kapatid, yung nagkumot-kumot sa tae ng baka mga kapatid. Regards po nyo ako mga kapatid. Atapang atao, hindi atakot, atae abaka mga kapatid. Galing naman ni Ambaking, kinumot-kumot lang ang tae ng baka. Ew, uyaks, ew. Ayan, tingnan nyo, gumawa pa ng exhibition si Ambaking, gumawa pa ng pabaliktad. Ngunit ang dala-dala ay tae pa rin ng baka. Yan, napakatinding tao to. Yan, gumawa pa ng exhibition, kababalaghan to kay Ambaking ang pagkumot-kumot ng kanyang tae ng baka. Ew.
Parang ang saya ni Ambaking sa kanyang ginagawa. Parang ginagawa niya na lang na appetizer ang tae ng baka. Parang sanay na sanay itong si Ambaking. Galing mo, Ambaking. Saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo sa pagkumot-kumot ng tae ng baka. Alright. Balik po tayo sa topic natin mga kapatid. Kaya po kahit parang madumi sa ating paningin ang dumi ng baka mga kapatid, okay lang po para sa akin mga kapatid dahil para naman ito sa kabutihan natin. Lalo na mga kapatid kasi sabi ng mga eksperto na sa pag-aalaga ng asula, napakabuti po talaga pag mayroon at maraming dumi ng baka na inilagay sa asula fan mga kapatid, kasi ito po ang nagiging kanyang pataba at nagsisilbing fertilizer ng asula mga kapatid. Hindi naman to marumi ang tae ng baka mga kapatid kasi isipin nyo, damo lang naman ang kinakain yan. Mas mabaho pa po ang tae ng tao. Patigasan lang po ng appetizer mga kapatid. Ganyan po. Sanayan lang po ang kailangan dyan kapatid. Magsanay-sanay rin kayo mga kapatid kasi kailangan po yan mga kapatid. Di po natin alam kung saan at hanggang saan po tayo dadalhin ng ating buhay mga kapatid. Kaya go ng mga kapatid. Huwag mapagod sa pagtuklas ng kaalaman at pag-try ng kakaibang bagay dito sa mundong ibabaw. Okay ba? Let's go! Alright, andito na tayo sa ating next tip mga kapatid, ang pagpapatubig ng ating asula fan. Ngayon mga kapatid, papakitaan ko kayo ng galawang malupit. Ito mga kapatid, mayroon tayong lababo dito. Tapos ang dumi ng lababo mga kapatid, papunta ito doon malapit sa ating asulapan. Ngayon mga kapatid, galawang malupit. Gagamitin natin ito para daanan ng ating tubig papunta doon sa ating asulapan. Ayan na mga kapatid. Isipin nyo mga kapatid na nagdadala tayo ng 1,100 litrong tubig papunta doon sa ating asulapan. Ito na mga kapatid ang bibigat. Yep! Pang! Alright, umabot na tayo mga kapatid. Ayan na mga kapatid, lalagyan na natin ito ng tubig ang ating asulapan mga kapatid. Mga hanggang kalahati ng ating trapal mga kapatid. Mga mamayang alas 8 siguro ito mapupuno mga kapatid. Kaya kinabukasan ng umaga mga kapatid, kasi ngayong gabi po yung darating ang ating asula. Bukas na po ng umaga natin yon ilalagay dito mga kapatid. Kaya samahan nyo ako mga kapatid, papupunuin muna natin ito. Maghintay lang tayo mga kapatid, relax tayo doon sa bahay. Hantayin natin hanggang bukas ng umaga mga kapatid. Ito na po mga kapatid, ito na po ang ating asulapan mga kapatid. Kahapon pa natin ito nilagyan ng tubig. Mga kapatid, mukhang hindi titigil ang ulan mga kapatid. Kaya sasalakayin na lang natin ang ulan mga kapatid. Iiwan lang natin dito ang ating cellphone mga kapatid para hindi ito mabasa mga kapatid. Tayo na lang ang sasalakay doon. Palulubugin po natin yung tae ng baka na nakalutang mga kapatid. Nakita po yun yung mga nakalutang mga kapatid. Tae po yan ng baka mga kapatid. Palulubugin po natin mga kapatid. Samahan niyo po ako mga kapatid. Let's go! Yaks! Kalood sa taig baka. Kumot-kumot ni Eric Ambaking. Kalood! Taig baka. Yaks! Taig baka. Pero humok mga kapatid. Maraog marshmallow. Ang luod nasa imo rang hunahuna kapatid. Kaya kung hunahunaon mas luod pa ang atong naong. Di ba? What the fuck? What the fuck was that? Mga kapatid, ngayon na po natin ilalagay ang ating asula mga kapatid. Samahan niyo po ako mga kapatid. Maganda to dahil umuulan ng kunti mga kapatid. Let's go mga kapatid. Ito po ang ating asula mga kapatid.
Mga kapatid, para lang akong nagsasabod ng palay mga kapatid. Tingnan nyo ang ginagawa ko mga kapatid. Sanay na po kasi ako, doon ako sa Mindanao sa dati mga kapatid na nagsasabod ako ng palay mga kapatid. Kaya nakakamis at ganito po ang ginagawa ng nagsasabod ng palay mga kapatid. Ito na po mga kapatid, dumating na po tayo sa pinaka-final ng ating Asula Fund. Nailatag na po natin ang Asula mga kapatid. Kaya I'm so happy mga kapatid at sinamahan nyo ako hanggang nakarating tayo dito sa bandang huli mga kapatid. I love you mga kapatid. We love you all. Alright mga kapatid, tapos na po nating mailagay ang ating asula sa ating Asula Fund mga kapatid. Sana mga kapatid, tama at sakto po ang ating paggagawa ng ating Asula Fund mga kapatid. Sana sa susunod na araw, pwede na tayong mag-harvest nito at ipapakain natin sa ating alagang pabo mga kapatid. Sa mga bago dyan mga kapatid, welcome po sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na ating upload. Hanggang sa muli mga kapatid, hanggang dito lang tayo, Eric Ambaking. In the count of 3, 1, 2, 3, let's go!